Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa Santiago 1, talatang 27. Ito ang sinasabi: ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mahabagin, muli ay naririto ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat ninyo sa amin, sa aming pagtulog. At maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay at ng lakas upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Hesus, patuloy kong nagpapakumbaba sa iyong harapan upang humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa sa mga nakalipas na mga araw. Patawarin niyo kami, Panginoon. Ito man ay sa pamagitan ng aming isipan, sa aming mga salita o sa aming mga gawa, sadya man o hindi sadya. Panginoong Diyos, kami po'y patawarin. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin at pagalingin upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang mga sambahayan. At lalong-lalo na sa aming Panginoong Hesukristo na siyang nagliligtas sa amin doon sa kapahamakan, sa putik ng kasalanan. Panginoon, sa umagaling ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming retreat sa Christian Formation Committee ng Philippine Christian University sa pangunguna ng aming chaplain na si Ricardo, Past Reverend Rick. Panginoon, Lord, kami po'y kabayan, tulungan upang mapalago ang iyong mga salita sa iyong paaralan, Panginoon. Kami po'y bantayan mo sa aming pagkaroon ng retreat, Panginoon. Lord, sa umagaling ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Sila po'y ingatan mo sa kanilang pagbabiyahe at ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan sa daan. Mag-cause proteksyonan mo sila, O Diyos. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa bansang may kaguluhan, may gera, Panginoon. Sa bansang Lebanon, Israel, Ukraine, Russia, at iba pa, Panginoon. Lord, wala naman kaming magagawa dahil ito po'y nakasulat na
sa iyong mga salita na darating ang panahon na kami, O Diyos, ay hindi makakatakas, lalong-lalo na sa malapit na ang iyong pagbabalik sa mundong ito upang kunin ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, dalangin kong ingatan mo ang aming mga kababayan, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga bata, ang mga buntis, Panginoon, na palipat-lipat ng isang lugar upang makaiwas sa mga kaguluhan, Panginoon. Proteksyonan mo po sila, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Panginoong Hesus, dalangin ko, O Diyos, ang iyong mga anak na patuloy na naglilingkod sa inyo sa mga lugar kung saan hindi welcome ang aming Christianity, Panginoon. Ingatan mo po, Panginoon, sila. Sila man ay share ng mga mabubuting balita sa lugar na iyon na pinagbabawal ang Kristyanismo, Panginoon. Sila po'y ingatan, proteksyonan, itago mo sila sa iyong mga pakpak upang hindi sila, Panginoon, makita at iyong mga salita, Panginoon, ay lumaganap sa lugar na iyon, Panginoon. Panginoong Hesus, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming bansa, ang Pilipinas. At marami na pong tumatakbong senador, congressman, mayor, at mga konsehal, Panginoon, ng bayan. Panginoon, dalangin ko na may maayos na ang eleksyon ang magaganap. Walang kaguluhan. Ikaw, O Diyos, ang maghari sa bansang Pilipinas upang ito, O Diyos, ay magkaroon ng kapayapaan sa aming bansa. Tulungan mo ang aming mga leaders na walang mga bangayan sa mga politiko, Panginoon. Dahil sila naman din, O Lord, ay may mga pagkakamali din. May mga ginagawa din silang mga hindi magandang bagay sa bansang Pilipinas. Kaya Lord, ikaw, O Diyos, ang maghari sa kanilang mga buhay. At ikaw, O Diyos, ang magbibigay sa kanila ng tamang isipan upang kanilang mga binitiwang mga salita ay ito'y naaayon sa iyong kalooban. Huwag nawang ang mga anak mo ay madadala ng sistema sa politika, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na mag-iba upang ang iyong pangalan, ang aming Diyos na si Kristo ang siyang patuloy na itinataas sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nagmamigrate na sa ibang bansa, sa Canada, sa USA, sa New Zealand, sa Australia. Panginoon, ingatan mo sila sa lugar kung saan naroon sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa kapahamakan kasama ng kanilang buong sambahayan, Panginoon. Tulungan mo sila na patuloy silang makapaglingkod sa inyo, makapag-share ng iyong salita doon sa lugar kung saan sila nanganirahan, Panginoon. Panginoong Hesus, wala pong imposible sa lahat ng iyong mga anak na mag-share ng mga salita ng aming Panginoong Kristo doon sa lugar kung sila ay naninirahan. Panginoong Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga mangingisda. Patuloy mo pong ingatan ang aming mga kapatid na ito, Panginoon, mga kababayan, lalong-lalo na sa lugar na sa malapit sa West Philippine Sea. Panginoon, ingatan mo po sila. Naway makakuha sila ng maraming isda pang meron silang maihanda sa hapag ng kanilang pamilya, Panginoon. Proteksyonan mo po sila sa mga Chinese military na naroon sa lugar kung saan nagbabantay sa aming karagatan, Panginoon. Kasi sabi nila ay kanila din daw ito, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, na ang karagatan ay likha mo. Ikaw ang may-ari nito, Diyos. Wala pong ibang tao, bansa na siyang nagmamayari dito kung hindi ikaw, Diyos. Dahil ikaw ang siyang naglikha nito.
Kaya Lord, dalangin ko na ang iyong mga anak ay patuloy mong ingatan sa kanilang pangingisda. Gayon din po, Panginoon, dalangin ko ang aming mga magsasaka na patuloy mo po ingatan sila sa kanilang pagsaka. Ihaon mo sila sa kanilang kanilang kahirapan, Panginoon. Dahil pinagsamantalahan sila, Panginoon, ng mga negosyante sa kanilang mga pananim, sa kanilang mga ani, Panginoon. Kaya, Lord, minsan nagtaas ang aming mga pangangailangan, mga pagkain, ang mga bigas. Lord, Ikaw ang maghari, Panginoon, sa mga taong ito upang sila, O Diyos, ay patuloy na pamagbigay ng maayos na kabuhayan para sa mga magsasaka, Panginoon. Maraming salamat, Diyos, sa lahat ng aming mga panalangin, katugunan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen. Hindi mahirap maunawaan na tayo ay nabubuhay sa isang daigdig na salat sa pag-ibig. Bilang pagtukoy sa uri ng mga tao na nabubuhay sa mga huling araw, si Apostol Pablo ay sumulat, darating ang mga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan, sapagkat ang mga tao ay magiging mga maibigin sa kanilang sarili, mga walang likas na pagmamahal. Ayon sa pangalawang Timoteo 3, talatang 1-3, pagkatotoo nga ng mga salitang iiyon, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Ang kalagayan sa moral sa ating panahon ang isa sa mga dahilan ng kakulangan ng pagkamadamayin sa puso ng marami. Ang mga tao ay lalo at lalo pang nawawala ng interes sa kapakanan ng iba at sa ilang kalagayan ay maging sa kapanganan ng mga miyembro ng kanilang sariling pamilya. Nagpapahirap ito sa marami na naging maralita dahilan sa iba't ibang kalagayan. Patuloy na dumarami ang bilang ng mga babaeng balo at mga ulila dahil sa mga digmaan. Katulad ngayon sa ibang bansa, sa Israel at Lebanon. Maraming mga kabataan, maraming mga bata ang nauulila dahil sa digmaang iyon. At maraming mga buntis ay mahihirapan dahil lipat sila ng kanilang pinagtataguan upang hindi sila madamay sa kaguluhan. Diba? Likas na mga kasakunaan at paglikas ng mga taong naghahanap ng mapagkakanlungan. Ayon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 19, ang hahantungan ng tao at ng hayop ay isa. Lahat ay mamamatay. Ang tao'y walang kaibahan sa hayop, sapagkat ang lahat ay walang kabuluhan. Iisa ang kauuwian. Lahat ay buhat sa alabok, at sa alabok din uuwi. Mahigit na 1 milyon na mga bata
ang naulila o nawalay sa kanilang mga pamilya dahil sa mga digmaan. Ang sabi ng isang ulat mula sa United Nations Children's Fund, batid mo rin ang tungkol sa maraming nagsusulo, abandonado o diborsyadong ina na napapaharap sa mahirap na tungkulin ng paghanap ng ikabubuhay sa pagpalalaki sa kanilang mga pamilya ng nag-iisa. Ang sitwasyon ay pinalalala pa ng katotohanan na ang ilang bansa ay napapaharap sa malubhang crisis sa ekonomiya na nagiging dahilan upang mamuhay sa matinding kahirapan ang marami sa kanilang mga mamamayan. Dahil dito, mga kapatid, mayroon bang anumang pag-asa para sa mga dumaranas ng kapighatian? Paano maiibsan ang pagdurusa ng mga babaeng balo at mga ulila? Mapapawi pa kaya ang suliraning ito? Ang mga simulain na sinunod ng mga lingkod ng Diyos noong nakalipas ay ikinakapit pa rin sa mga iglesia pagdating sa pagmamalasakit at pagtulong sa mga dumaranas ng kapighatian. Ang pag-ibig na pangkapatid ay isang pagkakakilanlang katangian gaya ng sinabi ni Jesucristo. Sa ganito, malalaman ng lahat na tayo ay aking mga alagad. Kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Ayon sa Juan 13:35, kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganoon din dapat ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Kapag ang ilan ay nagdarahop o naging mga biktima ng isang sakuna o ng mga epekto ng digmaan o alitang sibil, ang ibang miyembro na humanap ng mga paraan upang makatulong sa espiritual at material na paraan. Bigyan pansin natin ang ilan sa makabagong panahon. Mga karanasan na nagpapakita kung ano ang isinasagawa, may kaugnayan dito. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salamat sa patuloy mong pag-iingat ninyo sa amin. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga anak mong patuloy na nakikinig sa iyong mga salita. At ito'y ilang kanilang isinasabuhay. Pagpalain mo ang mga anak mong ito, Panginoon. Anuman ang kanilang hahawakan, ingatan mo sila. Ang kanilang buong pamilya, Panginoon, ingatan mo sila. Dahil ikaw, O Diyos, ang aming Diyos, na siyang patuloy na umiibig sa amin. Patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng kaligtasan mula sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen.